Nagpasaklolo na po ang Department of Justice sa University of the Philippines para muling ipasure kung may DNA sample sa mga nakuhang buto ng tao sa Taal Lake. Kabilang po sa mga kalansay na nakuha sa lahwa ang isang nangingitim na bungo, mga buto na tila binti at braso, pati na ang isang sako na naglalaman ng pira-pirasong spine at ribs na posibleng galing daw sa iisang katawan. Una nang sinabi ng PNP na walang DNA sample na nakuha sa mga buto dahil sa tagal nitong nakababad sa tubig at maaaring kontaminado na ito. Gayunman, hihingi pa rin daw ng tulong ang DOJ sa Anthropology at Forensic Pathology ng department po yan ng UP sa pag-asang may makuha pa nga silang DNA. Samantala, bukod sa 12 pulis na sinuspinde, may mga general na rin na iniimbestigahan ang National Police Commission o NAPOLCOM na posibleng sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Pero tumanggi na muna ang NAPOLCOM na idetalye ang posibleng pagkakasangkot ng mga ito sa krimen. Nagpaliwanag naman po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung bakit hindi niya binanggit ang issue ng online gambling sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Ayon sa Pangulo, hindi niya ito isinama sa SONA dahil wala pang malinaw na desisyon ang gobyerno ukol sa issue. Sa katunayan, plano pa nga raw niyang magpatawag muli ng pulong tungkol dito. Kabilang po sa mga gusto niyang makausap ang mga obispo at pare. Sinabi rin ng Pangulo na hindi naman gaya ng Pogo ang online gambling. Naging pugad kasi ng krimen ng Pogo kaya malinaw na dapat na itong ipagbawal sa bansa. Hindi raw ganito ang sitwasyon sa online sugal. We're trying to solve is that na hindi yun na nga hindi malubog sa utang ang mga hindi naman wala namang kaya pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututo magsugal. Let's focus on that. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isang kaso po ng leptospirosis kada oras ang naitatala sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City mula po yan kahapon. Dahil dyan, sobra na sa kapasidad ng emergency room ng nasabing ospital. Karamihan daw po sa mga pasyente nasa 30 anyos pataas. 5 bata rin ang tinamaan ng sakit na leptospirosis. Ang mas ikinababahala ng NKTI, hindi agad nagpapakonsulta ang mga natamaan ng sakit. Kaya kapag malubha na, sakalang nagpapaospital ang mga ito. Dahil po dyan, mas dumami na raw ang mga namamatay sa sakit na leptospirosis. Sa tala po ng NKTI, 9 na ang nasawi sa leptospirosis sa kanilang ospital simula po nitong weekend.